Guys, ang pangalan niya si Apostle Paul. Yung kilala natin as San Pablo. Siya din po ay nakakaranas po ng maraming klase ng problema sa trabaho, sa mga kaibigan, sa pamilya, sa mga kalahi niya, sa mga unbelievers, mga kriminal. So makita natin na even though you are serving the Lord, your problems will not be eliminated. Bagkus, madadagdagan. Si Apostle Paul Pumapit is considered as the hardest worker of the Lord. At makikita po natin yan maya-maya. Kaya dinalinya ko po yung tumayo mga kapatid at basahin po natin ang verse natin ngayong gabi na ito. Sabi po dito mga kapatid na sa 2 Corinthians verse 11, 23 to 29, sabi dito, "Are these servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Who is weak, and I do not feel weak? Who is leading to sin, and I do not inwardly mourn?" Thank you, Lord, for your message. Lord, help us, Lord, to receive it and understand it and use it in our life. Gawa ikaw, magigpila sa galing ito at gamitin mo, Panginoon, bilang tagapagpahayag ng iyong salita. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Makakapo po kayo, mga kapatid. Pinamagatan ko po itong verse natin ngayon, mga kapatid, na still alive. Marami po tayong pwedeng ipagpasalamat, mga kapatid. Maraming salamat dahil meron tayong church na ganito, nakakapag-worship tayo, nakakarinig tayo ng Word of God na malamig, di ba? Na nakakaupo tayo ng malambot na upuan. Pwede rin tayo magpasalamat dahil meron tayong nakakain kanina, 3 beses, yung iba may merinda. Pwede tayo magpasalamat dahil meron tayong trabaho. Alam niyo po, mga kapatid, these days, mga kapatid, I'm so honored, thankful na grabe, ang swerte ko pala dahil meron akong trabaho. Kasi nitong nakaraan, nakita ko na may mga Pilipino na pumunta dito na hindi nakapunta. Tapos kanina, kami ni Brother Rowell, nag-apply kami, nagpasa kami resume. Ang dami nag-apply, punta dito. Ganito pala yung sitwasyon. Hindi ko alam na ganito pala kahirap. Kaya, naisip ko, I'm so blessed and thankful. Kaya, sabi ko, pagsisigaw mo yung trabaho, i-treasure ko talaga yung trabaho kasi mahirap maghanap ng trabaho. Blessed tayo kasi meron tayong pamilya. Yung iba, blessed dahil tumaas yung timbang. Yung iba, blessed dahil bumaba yung timbang. Ako din, blessed po ako, mga kapatid, kasi tumaas yung timbang ko at salamat sa Diyos. Ewan ko ba, dati nahihirapan akong tumaba, ngayon nahihirapan akong pumaya. Ewan ko na lang. Di ba, maraming pwedeng ipagpasalamat. Yung iba, pwedeng magpasalamat kasi maraming anak. Di ba? Pagtanda mo, ang dami mong anak. Yung iba, pwedeng magpasalamat dahil kunti lang anak. Kami din, pwede kami magpasalamat kasi wala pa kaming anak. Wala pang stress, wala pang matigas ang ulo. Maraming pwedeng ipagpasalamat. At meron din mga bagay na importante sa atin. Katulad ng pamilya, importante yan. Trabaho, importante yan. Meron tayong nakakain, meron tayong nasusuot, mga importante yan.
At ang isa sa pinaka-importante mga kapatid is we are still alive. Meron man po tayong sakit ngayon, sakit sa bato, sakit sa kamay, paa, sakit sa ulo, sakit sa bulsa. May experience niya, sakit sa bulsa. Pasalamat pa rin tayo kasi we are still alive. Sa Bisaya po mga kapatid, ang tawag po sa amin, importante, buhi. Ang mahalaga, buhay. Yun yung isa sa pwede natin pagpasalamat kasi tayo, marami tayong problema, di ba? Kita niyo yung picture kami. Pamilya, si Kibuloy pa, si Alice pa, meron pa ngayong bagyo na sayang hindi pumunta dito. Di ba? Sayang, pahinga na o pera na. Pero pasalamat pa rin tayo because we are still alive. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Kaya dapat tayo magpasalamat at we are still alive. Ngayon si Apostle Paul mga kapatid, ito po yung mga experiences niya as a follower of our Lord Jesus Christ. Ito, alam ko ni Brother Joseph kasi nag-study si Brother ni Apostle Paul. Sobrang dami niyang very bad experiences. Alam niyo mga kapatid, si Apostle Paul, dati po siyang Pharisee. He is against the Christian life, the Christian followers, the followers of our Lord Jesus Christ. Dati siya yung persecutor. Nung naging Christian siya yung naging persecuted. Grabe yung pagbaliktad ng sitwasyon mga kapatid. No? Kaya hindi po tayo pwedeng mag-criticize sa ibang tao. Hindi po tayo pwedeng mag-husga sa kanila kasi hindi natin alam, baka biglang bumaliktad. Baka yung sitwasyon nila, tayo mapunta sa ganung sitwasyon. Baka iyan din tayo. Kaya, katulad ng Apostle Paul, dapat be careful tayo, baka bumaliktad din tayo. At salamat sa Diyos at nagamit ng maayos ng Diyos si Apostle Paul. Kasi dati siya yung persecutor, naging persecuted siya. At dati, he opposed God, but later on, he is used by God. Dati, parang wala tayong pakialam sa Diyos. Trabaho lang. Di ako linggo, nagsisimba yata ako. Kaso, nakakataong bumangon ba aga? Mamaya na lang hapon. Biglang may nag-invite, next week na lang. Ganyan tayo dati. Wala tayong masyadong care sa gawain ng Diyos. Pero salamat, ngayon, binago na tayo. Because God used us. Dati kung wala tayong pakialam, ngayon, masyado na tayong nakikialam. Huwag naman masyado makialam, no? Sakto lang. Kaya, ang pagbabago ng Christian life, mga kapatid, is very challenging. Dati, we have a comfortable life. Hindi tayo masyadong palalabas sa gabi, wala masyadong commitment. Ngayon, tingnan nyo, Friday night, imbis na manood kayo ng Netflix, manood kayo ng mga favorite nyo na mga movie, mga K-drama. Ngayon, binigay nyo dito. Imagine how many hours you spend going tonight. Tapos sa mga music ministry natin, days pa lang, bubukalize na sila, uminom ng luya, di ba? Kasi ako, uminom din ako ng luya para sa ulo, hindi sa pagkanta. Di ba? From comfortable life, nagiging challenging life. Mga kapatid, isa sa palatandaan mga kapatid that you became a Christian is you have a challenge life na may kasamang gawain sa Diyos. Ako dati mga kapatid, kontento lang ako sa buhay natin, trabaho, bahay, mga na cellphone. Akala ko hanggang doon na lang ang buhay, pero hindi pala. Meron pa palang pwedeng ilagdag. Napaka-importante ilagdag ang maging kasama sa buhay ng Diyos. Kaya tayo, we are blessed to be part of God's house. Kaya it's a privilege to be here, to be part of God's kingdom. Ay mga kapatid, ito po yung mga experience ni Apostle Paul. Sabi niya, I was prisoned more frequently. Nakulong siya ng maraming beses. Para sa akin mga kapatid, Christians nowadays are weak. Dahil hindi natin na-experience yung mga na-experience ng mga
apostles dati, mga followers of Christ dati. Wala pa sa church dito sa atin ang nakulong para sa magandang balita ng Diyos. Alam niyo po sa Vietnam, mayroon pong pastor na gano'n sila doon, pumunta sila para mag-worship. May lugar sa Vietnam na bawal. Ngayon, nag-ano sila, praise and worship. Para hindi sila mapansin, malaman na nag-praise sila about Lord Jesus Christ. Yung praise nila, silent worship. Kunwari, kakanta, all my life I've been faithful. Kakanta lang, Pag pumapalakpak sila, very strict. Kaya tayo dito mga kapatid, we are so blessed. Kaya kapag mag-praise and worship, huwag nyo nang pigilan. Ikanta nyo na. Kahit na nawawala ka sa trono, okay lang yan. Masasanay din kami. Sa katunayan, sanay na. Kasi mga kapatid, dapat kapag kumanta tayo mga kapatid, ibigay natin natin at siyempre maging ano din tayo, maging aware din tayo kasi baka yung iba, imbis na maganda yung tono ng iba, naghalo-halo na. Dapat mag-blend lang din tayo kasi baka, saan ba yung simple kumanta ba kanina? Nasaan ba galing yung gitara? Biglang lumakas, parang may iba pa man speaker dito. Kaya dapat ano tayo, marunong tayo mag-blend. Kaya we are so blessed mga kapatid na hindi tayo nakakulong. Tapos, isa sa experience niya po sa Lord, been flagged more severely. Alam niyo mo yung flag? Yung flag, alam niyo po yun? Yung, hindi po yung flag ng Philippines po. Yung flag po is yung, hinampas. Dito wala naman siguro hinampas mo. Dahil absent, dahil nag-evangelize, wala. So we are so blessed. Being exposed to them again and again. Grabe. Ganun pala kahirap maging Christian dati. Siguro, if we are Christians that time, hindi tayo magsusurvive. Ngayon nga lang, di ba? Hindi nga tayo makapag-evangelize. Ilang buwan na, hindi pa tayo evangelize outside. Pero si Apostle Paul, dahil sa pag-evangelize niya, he was prone to death again and again. Kaya kita talaga, we are so weak. Kaya nawa makapagbigay tayo ng time na mag-evangelize. Tapos, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Ibig sabihin, 39. Dahil kapag umabot ng 40 o 41 plus, it's illegal. Di tayo nakarasin ng ganyan na parang nilaki ko. Tapos, 3 times I was beaten with rods. Na-experience niya na pinalo ko 3 beses. Once, I was pelted with stones. Ibig sabihin ko ng pelted mga kapatid, throw. Naranasan niya isang beses batuhin ng mga bato. Kapag binato ka pa ng bato mga kapatid, is a very serious incident. Because the goal of throwing stones at you is to make you dead. Kung kilala niyo po si Stephen mga kapatid, he died because of stone. Imagine mga kapatid, punta ka sa malo. You know, sister, we have sinned in God, but through Jesus Christ, we are saved. He was the sacrificial lamb. Tapos babatuhin ka ng bato? Di ba? Masasabi mo, Lord, I'm doing good for you. Bakit na yan? Binabato. Alam niyo po mga kapatid, hindi literal na bato mga kapatid. Pag nag-evangelize tayo, pag nag-share tayo ng Word of God, iba ang bato. Ang binabato nila sa atin, criticism. Sasabihin nila, share ng Word of God, pero yung ugali mo naman, yung asal mo naman, yun yung mga binabato sa atin mga kapatid. But, we must not be moved. Bato lang po yan mga kapatid, hindi po yan nakakamatay. Kaya kapag binabato po tayo ng mga criticisms, pasalamat tayo because we are still alive. Kahit anong comment ng mga tao sa atin mga kapatid, hindi yan nakakamatay. Ang importante,
buhay. We are still alive. 3 times I was shipwrecked. Shipwreck na siraan ko sila ng bangka. Sila Apostol Paul mga kapatid, kung nag-evangelize sila, pumunta sila sa mga ibang isla, ibang nayon, yung mga alam natin ng Corinthians, Ephesus, Thessalonica, Philippi, nagka-travel sila. At kapag ang panahon, katulad ngayon, katulad sa Pilipinas, may mga times na nasisiraan sila ng bangka. Grabe no? Gumagawa ka na ng mabuti, pero nagkakaroon ka ng problema. Ewan ko kung naranasan yung mga kapatid na you've been faithful to the Lord, you give your tithes, you offering, nagpa-practice kayo, nagpupuyat kayo, pero ang problems nandyan. Gumagawa mo kayo ng mabuti, pero parang dumarating yung masama. Pero hindi po yung naranasan ng Apostol Paul. Kaya tayo, we must expect challenges in becoming a Christian. Kasi kung si Apostol Paul nakaranas, at ang ibang mga followers of Christ, ganoon din po tayo, ma-experience din po tayo ng mga problema. Spend a night and a day in the open sea. Spend a night and a day in the open sea. Kung babasahin po natin sa panahon ngayon, parang ang ganda nito. 1 day and 1 night in the open sea. White sand. Lemon tea in the sea. Wow. Ganun po yung na-imagine mo mga kapatid. Parang kung nagbakasyon sa, palagyan natin, sa galaxy. 1 day, 1 night in the open sea. Wow. Pero iba po ito na 1 day and 1 night mga kapatid. Galing po sila nasiraan ng barko, ng bangka. Palutang-lutang si Apostol Paul, isang araw at isang gabi. Di ako pwede mga kapatid. Di ako pwede mag-evangelize sa ibang bansa gamit ang barko. Kasi kapag na-shipwreck ako, patay ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Kaya dito makikita natin na si Apostol Paul marunong lumangoy. Mga kapatid, in proclaiming the gospel of Christ, there will be shipwreck. There will be night and day na palutang-lutang po tayo. Dahil wala tayong kasama iba. Minsan nga nakakalungkot, gusto mong mag-evangelize, pero wala kang kasama. Parang lumutang-lutang lang din sa dagat. Kaya naman tayo, magkaroon tayo ng corporate evangelism. Magsama-sama po tayo mga kapatid. Sama-sama po tayo lumitaw sa dagat. At least enjoy tayo. Imagine nyo, lumulungan tayo sa, si grabe na ito, grabe ang grabe, para ka lang hindi na, very right, grabe mong lumangoy. Tapos si Sister Lisa, kumusta si Sister Lisa? Parang malulunod ka na. Bakit sa'yo naman kami natin? Uy, si brother, parang mga 5 minutes na hindi natin nakikita. Uy, baka wala na yun. Diba ang saya natin pag marami tayong lumulutan? Kaya dapat sama-sama pa tayo mga kapatid. Having constantly on the move. Kapag nag-evangelize din kayo, tayo mga kapatid, we must be constantly on the move. Isa sa palatandaan mga kapatid na you are a stagnant Christian, hindi po kayo gumagalaw. Ang isang Kristiyano dapat gumagalaw, mayroong improvement. Kumbaga, dati dito ka ng ministry, dapat mag-move ka din. Very, para sa akin, this experience and challenge ni Apostol Paul is very inconvenient for me. Kung hindi po natin, si Apostol Paul is parang NPA, no permanent address. Kunwari, pumunta po ako ng, binimisyon ako, papunta ng Singapore. Mag-build ng team, ng ministry. Ngayon, lilipat naman po ako sa Vietnam. Ganun po yung situation ni Apostol Paul. It's an emotional stress. Pagpunta mo sa isang lugar, meron kang mga bagong makilala. Oh, sister, brother, praise God. Mag-Bible study kayo, magkakaroon kayo ng relationship, magkakilala. Tapos ililipat ka na naman. Tapos doon na bago ng For me, it's an emotional stress, emotional challenge. Kasi meron na ngayon na binibilang na mga ugnayan. Tapos ililipat ka. Kaya tayo mga kapatid, kung merong bagong darating dito, tapos, sister, tapos nag-close, tapos nawala.
Okay lang po yan. It's a part of the process sa isang church. Kaya kung merong matagal na 10 years, 15 years, lalo na yung mga wala pang isang taon, kung merong mawala, okay lang yan. It's part of the sanctification, purifying. Okay lang yan mga kapatid. Hindi talaga lahat ng tao makakasama natin habang buhay. Kaya it's part of the process. Having in danger from rivers. Magtataka kayo mga kapatid, bakit may danger in rivers? Kasi yung rivers natin ngayon, maliwalas. Pero sa panahon dati, ng rivers, napaka-challenging. Maraming pwedeng mangyari. Mga buhaya. Ngayon, meron mga buhaya, pero nasa kalsada na. Meron din sa river. Tapos in danger from bandits. Alam niyo po yung bandits? Mga bandido. Walking abogado pa yun. Mga bandido. Kapag nagtatravel ka mga to evangelize, isa sa mga challenge mo is yung mga bandido, mga kriminal, mga magnanakaw. Nung nagbakasyon po kami, pumunta po kami sa CCF sa Pasig. Ngayon, yung lugar doon is very quiet. Parang subdivision. Kasi yung subdivision doon, parang payapa, di katulad sa atin, squatter na, pakaingay. Pero doon sa Pasig, pinatayan peaceful. Ngayon, pumunta kami ng isang church sa Caloocan, sa South. Grabe, napakaraming tao. Hindi mo alam kung ano nang nangyari sa katawan mo. Kaya si Sister Liz, yung taga doon, sabi niya, hawakan mo yung cellphone mo, baka bigla niyang mawala. Sabi ko. Kaya sabi niya, kasi importante yan. Paano na lang mawala yan, hindi na tayo magkapunta. Doon ko na-realize mga kapatid na marami ko lang bandido, mga magnanakaw sa paligid. At na-realize ko, sabi niya na, hawakan mo yung cellphone mo kasi importante. Excuse me, mga kapatid. Inom din po kayo mga kapatid kung nawahap ko kayo. Sabi ni Sister Liz and Aquid, hawakan mo yung cellphone mo kasi importante yan. Dahil merong mga magnanakaw doon. Doon ko na-realize na kapag ang isang bagay importante sa'yo, dapat mong hawakan. Kasi merong kawatan, merong magnanakaw. Mga kapatid, I encourage you, kung ano man po yung mahalaga sa inyo, hawakan po ninyo. Dahil merong magnanakaw. Kaya kung pumapat, hinahawakan ko po yung to be part of God's kingdom, mga kapatid. Dahil pwede po itong nakawin anytime. Kung ano nga po yung goal nyo, mga kapatid, ano yung desire ng puso nyo, hawakan nyo. Baka biglang mawala. Magtaka na kayo, Daddy, goal ko to, bakit ngayon wala na? Kasi ninakaw na. Every important thing in your life, you must hold. Keep it in your hand. Kaya ako mga kapatid, I want to stay in God's hand. Because if you are in God's hand, no one can snatch you out. Patuloy mo tayo dito sa church mga kapatid so that no one can snatch us out. We are safe in God's hand. Kaya, umiwas tayo sa mga bandido. Pangalawa, susunod, in danger from fellow Jews. Ito yung masakit. Yung mga kalahin mo, problema mo. Si Apostle Paul po ay isang Jew. Pero isa sa kalaban niya, mga kapwa na Jew. Yung isang kalaban ko ngayon mga kapatid, ubo. Pero kahit makatiyong na lang muna ako mga kapatid, I'm blessed because I'm alive. Importante, I'm still alive. Kahit na bubayan sa bubayan, importante, I'm still alive. Mga kapatid, sa pamilya po namin mga kapatid, ako lang po yung Christian. At isa sa problema ko yung mga pamilya ko din. Pero hindi po ako nagpapatiinan. Dahil alam ko ako yung gagamitin ng Diyos para na convert
masave ko din yung mga pamilya ko. Gagamitin ako ng instrumento ng Diyos. Kaya huwag tayong mawori na yung pamilya ko, kalaban ko, okay lang po yan kasi darating yung time na we will be united in our Lord Jesus. In danger from the Gentiles, kung kalaban na natin yung pamilya, paano pa yung iba? So, kung meron po kayong mga kalaban, mga kontra, okay lang yan. Pamilya ko nga, away kami, okay lang yan. I still love you because we love our enemies. In danger in the city, in danger in the country, in danger at sea. Kahit saan na lang in danger. Kaya nga paalala sa ating mga kapatid, we must be on guard. Kasi kahit saan tayo punta, we are in danger. Kahit kung sa kwarto lang ako mawin, sa diyaw ko, kahit sa bahay lang ako, I am in danger pa rin. In danger in my mind. Maraming pumapasok sa aking isip. Kaya ako, I want to be on guard always. Kaya dapat kayo din, on guard din po tayo. In danger from false believers. So, delikado po ito. Have often gone without sleep. Nung naging Christian ako mga mas kumunti na po yung oras ng tulog ko. Lalo na ngayon, 2 hours yung preaching ko, pag-uwi natin, alauna na. Ngayon, ma-experience natin ngayon, without sleep tayo. Hunger, thirst. Salamat sa Diyos mga kapatid ko, hindi natin naranasan yung hunger at thirst dito. Meron tayong tubig dyan, kung mag-hunger, nag-thirst tayo. Sa Sunday, hindi rin tayo nag-hunger. Kaya we are so weak mga kapatid. No, walang-wala tayo dati. Often gone without food. Hindi nangyari sa akin yan. Being cold and naked. Sa haba ng listahan na yan mga kapatid. Serving the Lord, experiencing that kind of challenges. Sa tingin mo, kaya pa po ba natin? Mapapatanong tayo, Lord, andyan ka pa po ba, Lord? Bakit I'm experiencing this kind of problems, challenges? Ano mo ba rin? This kind of problems is not designed to destroy us, but to make us strong. Kung hindi tayo nagkakaroon ng problema dati, hindi tayo malakas ngayon. Kaya kung mahina ka ngayon, kailangan mo ng maraming problema. Sinong mahina dito para bigyan natin ng problema? Buti na lang malakas lahat. Sa dami ng problema ni Apostol Paul, mga kapatid, he is still concerned sa mga problema sa church. Mga kapatid, gusto ko po maging katulad tayo ng Apostol Paul. Marami tayong problema sa personal, sa pera, sa pamilya, sa anak, sa kapatid. Pero huwag po natin kaligtaan isipin ang church. Dahil tayo lang po ang kakaroon ng concern sa ating church. Dahil tayo lang po ang matutulungan. Lalo na po natin, wala po tayong full-time, lahat tayo dito part-time. Pero nawa mga kapatid, kung di natin kaya mag-full-time, kung part-time lang tayo, gusto ko po tayo maging full heart. Kung di kaya full-time, full heart. Ibigay po natin yung puso natin. Magkaroon po tayo ng concern dito sa church. At sa lahat ng challenges ng mga kapatid, Apostle Paul was still alive. Kaya maging blessed tayo. Kita niyo po yung dami ng naranasan ng Apostle Paul. Despite everything, he is still alive. Yun ang mahalaga mga kapatid. Lumanas man tayo ng maraming problema, importante, we are still alive. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Ang ating Panginoong Jesus mga kapatid also experienced that kind of challenges. He died, but he became alive. Ganon din po tayo mga kapatid. Kung darating tayo sa panahon na parang mamamatay na tayo, darating din tayo sa panahon na mabubuhay tayo. Because we died with Jesus Christ, we also rise with Jesus Christ. Kaya sabi ng Apostol Paul, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. We can do all things through Christ who will strengthen us. Maraming problema darating, maraming challenges.
pero importante buhay. And we are victorious through our Lord Jesus Christ.